Si Chen ay ipinagkanulo ng kanyang nobya at pinatay ng isang makapangyarihang batang Panginoon. Ngunit siya ay muling isinilang sa nakaraan. Dahil alam niya na paparating ang apokalipsis, nanumpa siyang agawin ang kontrol ng mundo. Ang una niyang ginawa ay bumisita sa isang gang upang manghiram ng pera. Nagpapanggap na isang walang alam na mayamang binatilyo. Nagkunwari siyang padalos-dalos magsugal at matapos ang kaunting pag-arte, nakakuha siya ng milyon-milyong halaga ng pera kapalit ng pagsuko ng mga titulo ng kanyang bahay. Nagdiwang ang gang, hindi nila alam na hindi sila mabubuhay ng sapat para mabawi pa ang anumang iyon. Inulit ni Chen ang ginawa niyang ito sa bawat gang na kanyang makita, patong-patong na iniipon ng pera para sa kanyang mga plano. Pagkatapos, napagdesisyunan niyang kumain ng mamahaling ice cream. Ang ice cream na dati niyang binili para sa kanyang taksil na nobya. Nang humingi siya ng 10 magkakaibang flavor, isang babae ang nangutya sa kanya at nagduda kung kaya ba niyang bayaran iyon. Bilang sagot, binili ni Chen ang buong paninda ng tindahan at pinilit ang babae na lumuhod sa kahihiyan. Muling isinilang na may kakayahang inventory, sinimulan na niyang maghanda para sa katapusan ng mundo. Sumunod, kumuha siya ng mga arkitekto upang magdisenyo ng isang hindi mapasok na kuta. Pagkatapos ay nagtungo siya sa black market upang maghanap ng mga armas. Doon nakita niya ang isang babae, isang dating kaklase, na ginugulo ng mga tao. Nakialam si Chen at tinalo ang isa sa mga umaatake hanggang sa dumating ang isa pang lalaki na tumulong sa kanya na labanan ang natitira. Tumakas ang mga salarin at nalaman ni Chen na ang lalaki ay isang dealer ng armas. Bumili siya ng baril at bumalik sa kanyang bahay, hinihintay ang pagsisimula ng apokalipsis. At ang pamagat ng kwento, Apocalypse Heat, I become a king with my safe house. Anito. Nagsimulang matarante si Boss Lu. Tumulo ang pawis sa kanyang mukha habang iniisip kung ano ang nangyayari. Hindi siya makapaniwalang hinarang ni Chen ang isang missile, unti-unti, naramdaman niyang ang lalaking ito ay tila hindi matatalo. Ngumisi si Chen at sinabi kay Boss Lu na siguradong masakit ang matalo sa harap ng napakaraming tao. Sa matalim na tingin, tinanong niya kung balak bang bawiin ni Lu ang kanyang mga salita. Habang nagsasalita, walang kahirap-hirap na hiniwan ni Chen ang missile sa ilang hiwa lamang, saka siya dahan-daang naglakad pasulong. Nang makita si Chen na papalapit, tunay na takot ang naramdaman ng boss. Sa unang pagkakataon, sinabi ni Chen na wala man lang disenteng patalim si Lu at hindi man lang karapat-dapat makipagnegosasyon. Sa loob-loob ni Boss Lu, iniisip niyang may mali talaga sa lalaking ito, may kung anong kainahinala. Hawak ang kutsilyo, sinabi ni Chen na palaging naghahanap ng gulo si Boss Lu at palaging lumalampas sa hangganan, kaya oras na para tapusin ang lahat. Ngunit mabilis ding nag-isip si Boss Lu, na pagtanto niyang ubos na ang kanilang gasolina at talo sila sa direktang laban, may kakaibang kakayahan ng batang ito, at ang kanyang safe house ay parang minahan ng ginto. Mas mabuting i-recruit na lang si Chen Xiao at bawiin ang mga nalugi niya ng may tubo. Kahit labag sa loob niya, pinilit ni Boss Lu ang isang ngiti, may kumikislap na mga mata at huwad na palakaibigang anyo. Sinabi niyang isa lamang itong malaking hindi pagkakaunawaan, iminungkahi niyang parang magkaibigan lang sila na nagsimula sa maling paraan, at tinanong si Chen kung gusto nitong makipag-deal. Pinakiusapan ni Boss Lu si Chen Xiao na makinig ng mabuti, binalaan niya na ang pagpatay sa kanya ay mag-iiwan lamang ng dugo sa kamay ni Chen nang walang kapalit. Idinagdag niya na bagamat mura ang buhay ng tao sa mundong ito, maaari naman siyang tumulong kay Chen para mabuhay at mamuhay ng mas maayos. Binanggit niya na may hawak siyang isang batch ng mga gamot, mga antibiotic tulad ng penicillin at cephalosporin, at tinanong kung naiintindihan ni Chen kung gaano kahalaga ang mga yun ngayon. Ipinaliwanag niyang kahit maliit na sugat na maimpeksyon ay maaaring ikamiti ng isang tao. Nag-alok siya ng kasunduan, kung pakakawalan siya ni Chen, hahatiin niya ang batch ng gamot. Maingat na nakinig si Chen Xiao, at umamin na sa ganitong panahon, ang mga antibiotic ay talagang napakahalagang uri ng salapi. Tapat niyang sinabi kay Boss Lu na hindi lang iisang silid ang mayroon siya, at ang kanyang imbakan ay mas malaki pa kaysa sa kayang isipin ni Lu. Nang marinig ito, gulat na gulat si Boss Lu. Agad na sinabi ni Lu na pagkain at tubig lang ang mayroon si Chen, at kung walang gamot, isang sakit lang ay maaaring ikamatay. Iminungkahi niyang magtulungan sila at ibinunyag na ang mga gamot ay nakatago sa isang abandonadong pabrika sa West District, at siya lamang ang nakakaalam ng password. Matagal na tinitigan ni Chen si Lu bago pumayag, sinabing dito na magtatapos ang gulo ngayong gabi. Inakbayan pa niya si Boss Lu sa balikat sa tila palakaibigang kilos. Mabilis na pumayag si Boss Lu, sinabing oo, dito na nga matatapos, at masaya siyang nalinawan na ang hindi pagkakaunawaan. Sinabi ni Chen Xiao na umalis na muna si Lu at pag-usapan na lang ang detalye sa ibang araw.
Umalis si Boss Lu, litong-lito ang kanyang mga tauhan at tinawag siya, nagtatanong kung ano ang nangyari. Inutusan lang sila ni Boss Lu na umalis, at sabay-sabay silang naglakad palayo. Mahigpit na binantayan ni Chen Xiao ang kanilang pag-atres. Nang makalayo na sila, marahan niyang ibinulong na hindi siya mapipigilan ng simpleng password, kahit wala yun, mabubuksan pa rin niya ang pinto. Bamaling siya sa mga kapitbahay na naroon pa, lalo na kay Lolo Wang, at tiniyak na ligtas na ngayon dahil umalis na ang gang. Habang kinakausap ni Chen si Lolo Wang, halos hindi na mapigil ng ale ang sarili, nataranta, nabigo, at lubog sa takot, malinaw na nagpapakita ng takot dagdag 100 ang kanyang kalagayan. Paulit-ulit na nagpasalamat si Lolo Wang kay Chen, sinabi niyang iniligtas ni Chen ang kanyang buhay, at kung sakaling may kailangan nito sa hinaharap, huwag magatubiling magsabi, inamin niyang matanda na siya para lumaban, pero kaya pa niyang tumulong sa pagtatanim o paggawa ng mga gawain. Marahang sinabi ni Chen Xiao na naiintindihan niya ang mabuting loob ni Lolo Wang, ngunit pinakiusapan niya itong umuwi, isara ang pinto, at magpahinga. Habang mataas ang buwan at patuloy ang init kahit gabi, tuluyan ang nagsiuwian ang lahat. Sa kanilang paglalakad palayo, may isang tauhan na bumubulong na muntik na siyang mamatay sa takot kay Chen Xiao. Si Boss Lu naman ay ngumisi at sinabing si Chen Xiao ay isang padalos-dalos na bata lamang, tinawanan niya ang ideya ng paghahati ng gamot at inaming taktika lang ang pakikipagkasundo, para lang patataginin muna ang sitwasyon, kapag nalaman na raw niya kung paano kunin ang mga supply ni Chen, sa kanya ito aayusin ng maayos, dagdag pa niya, kung akala ni Chen ay kaya siyang labanan, masyado pa itong hilaw. Agad namang nambola ang mga tauhan, pinuri ng isa ang talino ng boss, sumang-ayon ang isa pa. Sinasabing dahil naglakas loob si Chen Xiao na kalabanin si Boss Lu, malamang ay hindi na ito tatagal ng 3 araw. Biglang naging seryoso ang mukha ni Boss Lu, sinabi niyang may mali talaga kay Chen Xiao, kahit mga bala ng artilyeriya ay hindi man lang makalapit, na walang saysay kung iisipin. Inutusan niya si Pineapple Head na imbestigahan si Chen sa mga susunod na araw, maingat at palihim, ngunit bago pa siya makapagsalita muli, isang biglaang hiwa ang pumutol sa kanyang ulo. Agad sumirit ang maraming dugo na lumalabas sa leeg ni Boss Lu. Agad na natakot ang mga tauhan na nakita nila na bumagsak ang katawan ng kanilang boss, may sumigaw na tumakbo, may isa pang napasigaw na parang multo raw yun, hindi makapaniwala sa nangyari. Nagkawatak-watak sila sa takot, iniwan ang katawan ni Boss Lu na nakahandusay sa lupa. Sa isang kalapit na gusali, may isang figurang tahimik na nakatayo, nakaunat ang isang kamay, si Chen Xiao yun. Kalmado niyang ipinagpaalam si Boss Lu, magpakailanman. Kinabukasan, isang malakas na anunsyo ang umalingaw-ngaw sa lahat ng dako, idineklara ang state of emergency, ang pandaigdigang fenomeno ng matinding init ay tuluyan na nawala ng kontrol, maraming climate tipping points ang nalampasan na, at ang ekosistema ay nasa bingit na ng ganap na pagbagsak. Formal na nananawagan ang mga autoridad sa mga residente na pumili batay sa kanilang kalagayan, may 2 opsyon, una, ang lumipat pahilaga patungo sa mga pansamantalang government shelter, ikalawa, ang manatili sa kinaroroonan at maghintay ng saklolo, paulit-ulit na binibigyang diin sa anunsyo na hindi ito isang drill. Nakinig si Chen Xiao at sinuri ang sitwasyon, alam niyang ang pagpunta sa tinatawag na dalisay na lupain sa hilaga ay mabilis ding magiging panibagong impyerno, at ang paghihintay ng rescue ay mas malaking pantasya lamang. Sa kaibuturan ng kanyang isip, alam niyang nagsisimula pa lang ang tunay na bangungot. Habang iniisip niya ang mga halimaw, pinagmunahan niya ang hinaharap. Alam niyang sa lalong madaling panahon, lilito ang mga mutant na hayop na kayang tiisin ang matinding init at lalamunin ang lahat ng nilikha ng sibilisasyon. Alam din niyang may mga taong magigising ang kapangyarihan at bubuo ng mga grupo, mag-aagawan sa mga yaman at magpapatayan. Napagtanto niyang hindi lang basta bantayan ng safe house ang kanyang layunin, gusto niya itong gawing pinakamataas na antas ng kuta, ang sukdulang tanggulan para sa kaligtasan sa gitna ng apocalypse. Sa labas ng kuta ni Chen Xiao, nagsisimula ng magutom ang mga tao. May sumisigaw na namamatay na sila sa gutom at nasunog na ang kanilang mga bahay, at nagtatanong kung bakit si Chen Xiao ay namumuhay ng komportable. May isa pang lalaki sumigaw na sinasakop ni Chen Xiao ang isang napakalaki at matibay na kuta mag-isa, nagpapakasarap sa pagkain, inumin, at aircon. Unti-unting namuo ang galit ng karamihan, may isang lalaking nagsimulang kumatok at manuntok sa pinto, sumisigaw na lumabas si Chen Xiao, sinisi niya si Chen sa pagtangging tumulong noon, at iginiit na dahil dito ay napahamak ang lahat, humingi siya ng paliwanag. Sumali ang iba, idineklara na dapat ibahagi ni Chen ang safe house, ayon sa kanila,
dapat daw magsalitan ang lahat sa paninirahan doon para sa kolektibong kaligtasan, may pang-uuyam pa sa kanilang mga tinig. Sa loob, walang anumang reaksyon si Chen Xiao, nakikinig lang siya ng nakaka-relax na musika habang kalmadong gumagawa ng mga gawaing bahay, wala siyang kaba ni bahagyang pagkabalisa. Nagpicture pa siya ng masarap niyang pagkain at ipinost ito online, saka casual na nag-scroll sa mga komento. Habang binabasa niya ang mga reaksyon, lumitaw ang mga status notification, selos dagdag 150, galit dagdag 130, kawalan ng pag-asa dagdag 75. Tiningnan ni Chen Xiao ang mga komento at naisip niya na ang walang saysay na galit ay ang pinakamurang emosyon sa panahon ng apocalypse. Sa labas, wala nang magawa ang mga tao kundi sumigaw, magmura, at maghagis ng kung ano-ano upang ilabas ang kanilang inis. Sinabing dahil tumanggi si Chen sa madaling paraan, mapipilitan siyang gumamit ng marahas na paraan, at nanumpang pababagsakin niya si Chen. Samantala, naisip ni Chen Xiao ang abandonadong pabrika sa West District at nagpasya siyang siyasatin ng ruta, ngunit sa sandaling lumabas siya, naramdaman niya ang sobrang init na tumama sa kanya sa labas. Ngunit may isang kutsilyo ang lumipad papalapit sa kanya. Dahil dito ay agad siyang naging alerto sa paligid. Habang iniiwasan ni Chen Xiao ang mga lumilipad na bagay, nakita niya ang isang grupo ng mga taong sumusugod, sumisigaw sila na kung hindi niya ibibigay ang bahay ngayong araw, pipiliin nila siya. Ngunit nang makita nilang si Chen Xiao mismo ang sumusugod patungo sa kanila, napatigil sila sa gulat. Hinawakan ni Chen Xiao ang kamay ng isang umaatake at mariing pinihit ito, napilitan ng lalaki na bitawan ang sandata. Hindi makapaniwala ang lalaki sa bilis ni Chen, dahil nagawa niyang naagaw ang kanyang sandata sa isang kisap mata lang. Sa sandaling yun, may isa pang lalaki ang nag-isip na may pagkakataon siya at sumugod. Habang hahampas na sana ito, malamig na tinitigan siya ni Chen Xiao at nagpakawala ng sunod-sunod na mabilis na hiwa. Sa isang iglap sabay-sabay niya tinapos ang umaatake sa kanya, nakahandusay na sa lupa ang lahat ng umaatake. Nanginginig ang isa sa mga nabagsak at inakusahan si Chen Xiao na naglakas loob itong umatake sa liwanag ng araw, sa harap ng napakaraming saksi. Biglang lumitaw ang system notification, takot dagdag 1,000. Kalmadong sumagot si Chen Xiao na hinarap ang lalaki, na ang pagpatay sa kanila ngayon ay magpapadumi lang sa kanyang mga kamay. Kaya hindi niya yun gagawin. Nang marinig ito, lalo pang nadurag ang dangal ng mga lalaking nakahiga sa lupa. Habang naglalakad palayo si Chen Xiao, naisip niyang ang direktang pagpatay sa kanila ay masyadong madali. Sa ganitong init, may impeksyon ang kanilang mga sugat, unti-unti silang mabubulok sa sakit, at mamamatay sa loob ng ilang araw. Ilang sandali pa, dumating si Chen Xiao sa pabrika sa West District, na mahigpit na nakasara kahit tanghali. May nakita siyang surveillance camera sa malapit. Agad niyang pinutol ang kabli, sinira ang kamera at ang mga kalapit na kagamitan. Tahimik siyang pumasok at nagmasid sa loob, napansin niya ang makapal na usok at naamoy niya ang acrid. Bigla siyang napaubo at napagtantong puno ng lasong gas ang hangin, napamura siya, napagtantong ito ay isang bitag at nasa seryosong panganib siya. Sa sandaling yun, naramdaman niya ang presensya ng ibang tao. Isang taong may suot na gas mask ang mabilis na lumapit at tinurukan si Chen Xiao ng isang serum. At damaloy sa kanyang ugat ang gamot, kaya nabigla si Chen. Kalmadong sinabi ng nakamaskara na mararamdaman niyang gamaan ang pakiramdam niya ngayon. Ipinaliwanag nito na bagamat hindi nakamamatay ang nerve gas, napakasakit nito. Hinihinga ni Chen Xiao ng paliwanag kung sino sila. Sa loob-loob niya, nagtataka siya kung bakit may mga gwardya roon. Gayong hindi ito nabanggit ni Lu Haifeng, naghinala siyang baka itinakda siya ng matandang yon. Ngunit hindi rin mukhang mapanganib ang mga estranghero. Itinabi ng nakamaskarang lalaki ang serum. Ipinakilala niya ang sarili bilang Lin Guodong, isang mananaliksik sa larangan ng biomedical. Ipinaliwanag niya na nakatuon ang kanyang pananaliksik sa ebolusyon ng tao sa ilalim ng matitinding kapaligiran. Pagkatapos, ipinakilala niya ang kanyang babaeng kasama, ang kanyang estudyanteng si Su Ruyu, na siyang namamahala sa lugar. Agad naman siyang binati ng dalaga bilang paggalang. Dagdag pa niya, ang gas sa labas ay isang kilalang pananggalang laban sa pagnanakaw. Gayunman, mas interesado siya sa kung anong kasangkapan ang ginamit upang mahati iyon, sapagkat napaka-espesyal ng paraang ginawa. Sa labis na pagkagulat, nagpasalamat si Chen Xiao kay Professor Lin sa pagligtas sa kanyang buhay. Pagkatapos, napatanong siya tungkol sa larangan ng biomedical research at sa papel nito sa kanilang ginagawa. Tumingin-tingin si Chen Xiao sa paligid, at naisip niyang kakaiba ang lugar na ito.
Nakakalat ang iba't ibang uri ng kagamitan, at mas kahawig ito ng isang high-tech laboratorio kaysa sa simpleng imbakan ng gamot. Habang naglalakad sila, sinabi ni Lin na dahil kailangan naman ni Chen Xiao ng mga gamot, maaari niyang kunin ang kahit anong gusto niya. Ituring na lang daw niya yun bilang paghingi ng paumanhin sa bitag, at bilang munting regalo para sa una nilang pagkikita. Agad na sinimulan ni Chen ang pag-inspeksyon sa mga estante, pinuno niya ang kanyang bag ng iba't ibang kapaki-pakinabang at bihirang mga gamot. Makalipas ang ilang sandali, isinabit niya ang bag sa balikat at nagpasalamat kay Lin. Habang papalabas na si Chen, tahimik siyang tinitigan ni Lin at kalmadong sinabi na muli pa silang magkikita sa lalong madaling panahon. Nang gabing yon, kahit nakalubog na ang araw, hindi pa rin matiis ang init. Nang sa wakas ay nakauwi si Chen Xiao, nakaramdam siya ng kakaibang pagkabalisa. Naisip niya na bagamat iniligtas siya ni Professor Lin, may kung anong nakakatakot sa paraan ng pagtitig nito sa kanya. Biglang may lumabas na abiso sa homeowners group chat, may isang taong desperadong humihingi ng antibiotics o gamot pampahinto ng pagdurugo, handang magbayad ng mahal. Ipinakita ni Chen Xiao ang mga gamot na kinuha niya, alam niyang dekalidad ang mga ito, ngunit napagpasyahan niyang hindi ibenta ang mga iyon. Sumabog sa galit ang group chat dahil sa kanyang pagtanggi, may tumawag sa kanya na makasariling kontrabida, may isa namang nagbanta na kapag gumaling sila, pupuntahan nila siya at papatayin. Sunod-sunod na lumitaw ang mga system notification, galit dagdag 79, puot dagdag 200 at selos dagdag 380. Binaliwala ni Chen Xiao ang mga insulto at sinimulan niyang silipin ang laman ng bag. Biglang nanigas ang kanyang ekspresyon, may napansin siyang maliit na aparato sa kanyang bag na dala at napagtanto niyang isa itong tracker. Sinuri niya ito, nagulat at naghinala kung paano may nakapagtanim nito sa kanya nang hindi niya namamalayan. Tumingin siya sa papalubog na araw at nagpasya na huwag sirain ang aparato, kundi gawing laro ang sitwasyon. May kumpiyansang ngiti, pinili niyang sabayan ang nagmamatsyag sa kanya. May nakita siyang ligaw na puting pusa malapit sa berdeng dumpster sa eskinita. Marahan niyang ikinabat ang tracker sa likod ng pusa. Hiniling niya sa pusa na dalhin ito sa iba't ibang panig ng lungsod para sa kanya, umiyo lang ang pusa bilang sagot. Tumakbo ito sa kahabaan ng mga tubo, inilalayo ang signal kay Chen Xiao. Samantala, sa isang laptop screen, ang signal ay bumuo ng magulong sapot ng pulang linya sa mapa ng lungsod. Nakatitig si Lin Godong sa screen, puno ng pagkadismaya, hindi maunawaan ang pabago-bagong galaw ng kanyang target. Pagbalik sa bahay, tiningnan ni Chen Xiao ang group chat, may isang lalaking nagpadala ng sunod-sunod na mensahe, nagmamakaawang humingi ng gamot para sa kanyang kapatid na naghihingalo. Kaagad namang may isang babaeng may kargang bata na humingi ng tubig, nag-aalok kapalit ang mga picture book. Pero naisip niya ang parehong lumang kilos ay upang mangisda ng simpatiya. Malamig na tinitigan ni Chen Xiao ang telepono, naalala niya mula sa dati niyang buhay na ang ganitong awa-awang kilos ay isa lamang manipulatibong panlilinlang. Nabasa niya ang isang mensaheng puno ng puot, inaakusahan siyang halimaw dahil nag-iipon siya ng supply habang may batang namamatay. Hindi siya natinag at binaliwala ang moral na panggigipit. Habang nakaupo sa sopa, napaisip siya na para sa kanya, tila nakakatawa ang sitwasyon, hindi naman niya ito anak, kaya bakit niya kailangang akuin ang pananagutan? Tumingin siya sa isang surveillance photo na nagpapakita ng kapitbahay na palihim na naglilipat ng mga kahon ng supply, sinabi niya sa kanyang sarili na hindi uubra sa kanya ang huwad na kabutihan at ang moral na pangingikil. Sumagot si Chen Xiao at ibinunyag ang kapitbahay na si Wang Wei. Inilantad ang nakatagong imbak nito at hinamon siyang siya muna ang mag-donate bago humingi ng tulong. Nang makita ni Wang Wei ang mensahe, napatitig siya sa telepono sa gulat, sa takot, napagtanto niyang lihim siyang nirecord ni Chen Xiao gamit ang mga nakatagong kamera, galit na galit siya nang mailantad ang kanyang mga sekreto. Agad na nagbago ang tono ng group chat, binalingan ng mga kapitbahay si Wang Wei, hinihinging ibahagi niya ang nakatagong tubig. Ilang sandali lang, dumating ang isang grupo ng desperado at armadong kalalakihan sa tapat ng kanyang pinto. Isang palakol ang bumasag sa pintuan, nang hihilakbot na nakatingin si Wang Wei habang pinapasok ang kanyang bahay. Isang kapitbahay ang sumugod paloob, sumisigaw na ibigay ang pagkain. May isa namang lalaking nakatitig nang may balak pumatay, nagbabala na huwag silang pilitin gumamit ng dahas. Nanginginig si Wang Wei sa takot habang dinaanan siya ng nagngangalit na grupo. Winwasak ang apartment upang samsamin ang mga supply. Sa gitna ng kaguluhan, ang babaeng kanina'y nagmamakaawa ay palihim na pumasok at sakim na pinuno ang bag ng tubig,
Tuluyang binaliwala ang kanyang anak pagkatapos. Naiwang mag-isa si Wang Wei sa wasak na silid, may mga pasa, punit ang damit, umiiyak sa kawalan ng pag-asa, nawala ng supply at dangal dahil sa nagngangalit na karamihang itinuro ni Chen Xiao. Sa hagdanan, hinaharap ng mga kapitbahay ang matinding init, may isang grupong nakapaligid sa isang naagnas na bangkay, nagpaalam sa kanilang kapatid. Kumalat ang takot, may nagsabi na kapag iniwan ng bangkay ay kakalat ang sakit, sinabi ng isa kung anong gagawin nila parang walang may pakialam kung mabubuhay sila o mamamatay. Biglang bumaba si Lin Godong kasama ang kanyang assistant, sinabihan ng lahat na manatiling kalmado. Ipinakilala niya ang sarili bilang bahagi ng medical team mula sa City CDC na ipinadala upang tumulong. Nagsuot ng guwantes, humingi siya ng paumanhin sa pagkaantala at nanatiling propesyonal upang pababain ang kanilang pagdududa. Ipinaliwanag niya na habang kinukuha nila ang order ay nagmamadali silang pumunta sa lugar, subalit sarado ang mga daan, kaya halos isang hakbang na lamang ang kanilang naabutan bago tuluyang maisara ang daanan. Sinuri niya ang biktima at sinabing kaya nilang asikasuhin ito, ngunit nagbabala na kailangang maayos na itapon ang bangkay upang maiwasan ang salot. Tiningnan siya ng mga kapitbahay ng may paggalang at pag-asa, ipinaliwanag niya kapag nagsimula na ang paglaganap, ang mga kahihinatnan ay hindi kayang isipin. Upang patibayin ang kanyang takip, namigay si Lin ng disinfectant wipes at mga gamot, sinabing hati-hatiin ang limitadong yaman. Napuno ng pasasalamat ang mga tao, inosenteng naniniwalang sa wakas ay nagpadala na ng tulong ang gobyerno. Ngunit ang tunay na pakay ni Lin ay subaybayan ng signal, napagtanto niyang huminto ang pabago-bagong galaw sa malapit at hininuha niyang nagtatago ang target sa mataas, sa loob ng isang kuta. Mula sa gusaling nasa tapat, pinagmamasdan ni Chen Xiao ang nangyayari. Nagulat siya nang makilala si Profesor Lin Godong sa gitna ng karamihan, tuluyang pinagtibay ang kanyang mga hinala. Napagtanto ni Chen Xiao na malamang ay aktibong sinusubaybayan siya ni Lin gamit ang itinanim na tracker. Biglang may umalingaw-ngaw na pag-vibrate mula sa kanyang bulsa na pumutol sa kanyang pag-iisip. Tiningnan niya ang isang text mula sa hindi kilalang numero, mag-ingat siya sa doktor ngayon. Napatitig siya sa screen, nalilito kung sino ang nagpadala at paano nito nalaman ang panganib. Nakatayo sa tabi ng bintana, minasdan niya ang skyline habang sinusubukang unawain ang bagong salik na ito, naaninag sa kanyang mga mata ang babala habang napagtanto niyang lalo pang nagiging komplikado ang sitwasyon. Samantala, ang lente ng isang malakas na teleskopyo ay nakatutok sa lugar. Isang misteryosong figura sa bubong ang lihim na nagmamasid sa mga pangyayari. Naisip ni Chen Xiao na bukod kay Lin Godong, may iba pang nagmamatsyag sa kanya mula sa mga anino. Sinubukan niyang tawagan ang numerong nagpadala ng babala, ngunit isang automatikong boses ang nagsabing isa itong virtual number at hindi tumatanggap ng tawag. Habang nakatayo sa bintana, tumingin siya sa labas ng may pagdududa, kabutihan ba ito, o may gumagamit sa kanya bilang sandata laban kay Profesor Lin. Sa ibaba, ginagampanan ni Lin Godong ang papel ng tagapagligtas. Sinabi niya sa mga kapitbahay na kailangang maayos na pangasiwaan ang mga bangkay upang maiwasan ang problema sa ganitong init. Nakangiti siyang kumikilos na parang malasakit na doktor, pinapayuhan ang lahat na mag-ingat sa heat stroke at magpatingin sa kanya kung makaramdam ng sakit. Mula sa itaas, malamig ang titig ni Chen Xiao habang pinagmamasdan si Lin sa gitna ng mga kapitbahay, may napansin siya sa coat ng doktor. Tiningnan niya ng mabuti ang damit at nakita ang maiitim na marka, tila dugo na nahalo sa tuyong kemikal. Naalala niya na matapos magsimula ang heatwave, may mga medical team na lumitaw sa ilang lugar at kumukuha ng blood samples para sa di umano'y pag-iwas sa epidemya. Ngunit pagkatapos ng mga check-up na yun, may mga malulusog na nakaligtas na bigla na lamang nawawala. Hindi alam na siya'y minamasdan, nagdikit si Lin Godong ng abiso sa community board. Dalawang kapitbahay ang masiglang nagbasa nito, magbubukas daw bukas ang libreng health check station sa parking lot 3 upang maiwasan ang sakit, may libreng pagsusuri, gamutan, at isang bote ng tubig. Tinawag pa ng mga kapitbahay si Profesor Lin na isang santo, hindi nila alam na isa itong bitag. Sa isang madilim na eskinita, huminto ang puting pusa upang kumain mula sa isang lata. Nakatayo sa ibabaw nito, tumingin si Lin Godong pababa at napagtanto kung bakit kakaiba ang galaw ng signal. Isang ligaw na hayop pala ang kanyang nasusubaybayan, hindi ang tunay na target. Habang hinahaplos ang pusa, ngunit nagkikiskisan ang mga nakatagong hiringgilya sa kanyang bulsa. Dumilim ang kanyang anyo nang naisip niyang nalinlang siya. Ipinaalam ng sistema kay Chen Xiao na nakalikom siya ng speechlessness at unwillingness mula sa doktor,
habang may isang figure ang nagmamasid sa kanya sa hindi kalayuan. Sa malapit, sumilip si Chen Xiao at pinanood ang pakikisalamuhan ni Lin sa pusa, pinagtitibay ang hinalang personal siyang sinusubaybayan nito. Sa ilalim ng parking lot 3, na ngayoy ginawang medical station, nagtipon ang maraming survivor. Nakatayo sila sa pila, nagpupunas ng pawis, sinasabing kailangan nila ng ulan para lumamig ang paligid, pero naramdaman nila ang lamig sa loob. Sa harapan, nakaupo si Lin Godong at ang kanyang assistant sa mesa, tinatanong ang mga pasyente tungkol sa edad at nararamdamang sakit. Umupo ang matandang si Chen Day at ibinigay ang kanyang medical history, binanggit ang alta presyon. Lingid sa kaalaman ng iba, pumasok na si Chen Xiao sa lugar, nakasuot ng hoodie upang itago ang mukha, sumandal siya sa isang haligi at tahimik na nagmasid. Pinanood niya ang pagkuha ng dugo, nang magtanong ang pasyente kung bakit kailangan ng test para sa heat stroke, tinawag itong routine check. Ngunit ang vial ay may label na GHT017, palatandaang hindi ito karaniwan. Tinitigan ni Chen Xiao ang doktor, pinagpapawisan habang sinusubukang hulaan kung anong eksperimento ang isinasagawa ni Professor Lin. Kalmadong nakaupo si Lin Godong, may hawak na tray ng blood samples, mistulang profesional na researcher. Biglang pumasok ang grupo ng kabataang lalaki na halatang balisa, inaalalayan ang kaibigang may benda ang braso at nagmamakaawang iligtas siya mula sa impeksyon. Kumuha si Lin ng vial na may kumikislap na asul na likido, may label na T7 prototype. Sinabi niyang isa itong bagong enhancer na nagpapabilis ng paggaling at lumalaban sa impeksyon. Tinanggap ito ng grupo, at itinurok ang asul na likido sa braso ng sugatan. Malamig ang tingin ni Lin habang pinagmamasdan ng reaksyon, sa likod ng kanyang salamin, sinabi niyang magpahinga ang pasyente at gagaling ito agad. Nagpasalamat ang sugatang lalaki kay Professor Lin habang pinapawisan. Ngunit habang umepekto ang gamot, nagbago ang kanyang mukha, nahilo siya. Naging malabo ang tingin habang nagsimula ang kakaibang reaksyon. Mula sa mga anino, nakita ni Chen Xiao na hindi negel iligtas si Lin, pinag-aaralan niya ang mga tao na parang mga lab rat, iniisip niya kung anong reaksyon ang inaasahan ng doktor pagsapit ng gabi. Sa labas ng parking lot, pauwi ang grupo habang sinusundan sila ni Chen Xiao, si Abo, ang sugatang lalaki, ay mukhang masama ang lagay habang hawak ang kanyang braso, nagtanong ang mga kaibigan kung ayos lang siya. Huminto siya sa paglalakad, pinapawisan, at sinabi kay Zhang Cheng na parang nasusunog ang kanyang mga buto at matindi ang sakit. Sa ilalim ng benda, umumbok ang kanyang mga ugat at pumintig ng nakakatakot na pulang ugat. Mabilis na kumalat ang impeksyon, namilipit ang mukha ni Abo, kumikislap ang mga mata sa pula at nakausli ang mga ugat habang umepekto ang gamot. Isang napakalakas na enerhiya ang sumabog mula sa kanyang katawan at sumigaw siya sa sakit at galit. Napatitig sa takot sina Zhang Cheng at ang iba pa, nagtatanong kung ano ang nangyayari. Biglang sinunggaban ni Abo si Zhang Cheng sa leeg gamit ang isang kamay, nagulat siya kung ano ang nangyari sa kanya. Nagpumiglas si Zhang Cheng, hirap huminga, inuutusan si Abo na bumitaw at pinaalalahanang siya ang boss, ngunit pinalakas ng gamot ang nakatagong galit ni Abo. Punong-puno ng puot ang kanyang mga mata habang sumisigaw siya, tinatanong kung bakit siya ginamit noon bilang panangga laban sa kutsilyo. Sinumbatan niya ito at tinanong kung naisip ba nitong maging boss para sa kanya noon. At sa taglay niyang napakalaking lakas, binuhat ni Abo si Chong Chiang at malakas na ibinagsak sa lupa. Habang hingal na hingal, nakaramdam siya na may ibang tao sa paligid, lumingon siya at sumigaw kung sino ang naroon. Mula sa mga anino ng eskinita, lumabas si Chen Xiao, kalmado ang anyo. Lumaki ang mga mata ni Abo nang makilala siya, dahil sa galit na dulot ng gamot, sumigaw si Abo at sumugod ng may matinding bilis at agresyon. Tinangka niyang sunggaban si Chen Xiao gamit ang mutated na lakas, ngunit madaling nakaiwas si Chen Xiao sa magaspang at padalos-dalos na atake. Napansin ni Chen Xiao na bagamat halos triple ang lakas ng kalaban, naninigas ang mga kasukaso nito at tuwid at madaling hulaan ang mga galaw. Napagtanto niyang ang asul na likidong itinurok dito ang sanhi ng abnormal na reaksyon. Muling sumugod si Abo. Tumayo si Chen Xiao at nagtipon ng maitim na enerhiya sa kanyang kamay, handang gumanti. Nagliwanag ng pula ang kanyang mga mata habang tinatakpan ang bahagi ng kanyang mukha, nagpa siyang tapusin na ang laban. Pinakawalan niya ang nakamamatay na space slash. Ang di nakikitang talam ay dumaan sa leeg ni Abo bago pa ito makareaksyon. Bumagsak sa lupa ang napakalaking katawan ng mutant na wala ng buhay. Paglubog ng araw, umalingaw ang mga yabag sa bakanteng eskinita.
Isang lalaki ang lumapit sa pinangyarihan ng laban, si Lin Godong. Tiningnan niya ang tracker, nagtataka kung bakit biglang nawala ang signal ng nanorobot na nasa injection ni Abo. Napahinto siya nang makita ang eksena, lumaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Nakita niya si Zhang Yang na nakaupo sa tabi ng bangkay ni Abo, nanginginig sa takot. Sinuri ni Lin ang mukha ng bangkay gamit ang kanyang tablet, pagkatapos ay tiningnan niya ito. Ayon sa datos, nagdulot ng breakdown ng T7 prototype ngunit hindi yon ang sanhi ng kamatayan. Lumuhad siya at ininspeksyon ang hiwang leeg ng mutant. Napansin niyang makinis at eksakto ang sugat, katulad sa pumatay kay Boss Lu at ng mga marka sa door lock noon. Seryoso ang kanyang mukha, walang ginamit na armas para magawa ang hiwang yun, hindi ito gawa ng karaniwang tao. Naalala niya si Chen Xiao at bahagyang ngumiti, tama ang pakiramdam niya noon pa man, hindi pangkaraniwan ang binata. Sa kanyang isip, ito na ang kapangyarihang matagal na niyang hinahanap. Biglang umubo si Zhang, nabasag ang katahimikan. Lumapit si Lin at binalaan siyang huwag gumalaw dahil maaaring may internal bleeding, nakilala ni Zhang ang doktor at nagmakaawang iligtas siya. Tinanong niya kung ano ang nangyari kay Abo, nagkunwaring nalulungkot si Lin, pagkatapos ay ipinakita sa tablet ang larawan ni Chen Xiao, nagsinungaling siyang may kinalaman ng lalaking ito sa pagkamatay ng kanyang kaibigan at tinanong kung kilala niya ito. Nakita ni Zhang ang mukha at inaming kilala niya si Chen Xiao at alam kung saan ito nakatira. Nasiyahan si Lin at ngumiti, sinabi niyang huwag mag-alala at inimbitahan siya sa kanyang laboratorio para sa propesyonal na gamutan. Sa oras na yun, maaari siyang magpagaling sa kanyang laboratorio, nagpasalamat si Zhang, hindi alam na malamang siya ang susunod na test subject sa malamig at sterile na pasilyo ng laboratorio ni Lin Godong. Habang naglalakad si Lin sa hallway at itinutulak ng assistant ang wheelchair ni Zhang, tinanong ng lalaki kung paano naging halimaw si Abo agad matapos ang injection gayong maayos naman ito kanina. Nang naalala niya ang mga iyon ay bakas ang takot at pagkabahala sa kanyang mukha. Malamig na ipinaliwanag ni Lin na isa itong bihira at matinding rejection reaction, iginiit niyang kailangan siyang suriin upang maayos ang paggamot. Huminto sila sa harap ng isang mabigat at selyadong pinto, nakatitig si Zhang dito, pakiramdam niya ay hindi ito lugar ng pagpapagaling, nabahala siya tungkol sa rejection at reaction, kung paano naman siya. Natarante siya at nabulol na gusto na lang niyang umuwi at uminom ng antibiotics. Binaliwala ni Lin ang kanyang takot at iniswipe ang keycard upang buksan ang pinto, yumuko siya palapit, tila nagbabanta ang aura, at iniutos na manahimik siya, para sa agham at para sa sarili niya. Napagtanto ni Zhang ang kanyang kapalaran at napasigaw sa takot, nagmamakaawang huwag itong gawin. Nanlaki ang kanyang mga mata habang sapilitang ipinapasok sa loob. Bumagsak ang pinto at umilo ang karatulang isolation, umalingaw-ngaw ang sigaw ng lalaki sa pasilyo habang hinaharap niya ang malupit na kapalaran sa loob. Samantala, nakahiga si Chen Xiao sa sofa, nagpapahinga sa malamig na hangin, nakatitig siya sa kisame, iniisip kung ano ang plano ni Lin Godong at ano ang tunay nitong layunin. Bigla siyang naalerto ng tunog at napalingon. Sa labas, may kamay na pumindot sa electronic doorbell. Tiningnan ni Chen Xiao ang monitor, nakatayo sa labas ng gate si Lin Godong, ngumiti ito sa camera, nagpakilala, at humiling na makausap siya.